Kamusta sa mga tagapakinig? Welcome sa Kwentong Eerie. Huminga na ng malalim dahil sisimulan ko na ang ating kwento. Habang binabaybay mo ang San Juanico Bridge, mahirap isipin na ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas ay may itinatagong kwento. Sa likod ng ganda at tibay ng tulay na ito, may isang alamat na nagpapakilabot sa mga lokal at mga dumadaan dito. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng San Juanico Bridge? Noong 1973, natapos ang konstruksyon ng San Juanico Bridge. Isa itong monumental na proyekto na nag-uugnay sa Samar at Leyte, dalawang probinsya sa Eastern Visayas. Ang tulay na ito ay halos 2.16 kilometro ang haba at kinilala bilang pinakamahaba sa buong bansa. Pinangunahan ang proyekto ni Pangulong Ferdinand Marcos at sinasabing ito ay handog niya sa kanyang asawang si Imelda Marcos na ipinanganak at lumaki sa Leyte. Bagamat ito ay isang tagumpay sa arkitektura at nagdulot ng mabilis na pagbiyahe sa pagitan ng dalawang probinsya, naging usap-usapan sa mga lokal ang kakaibang mga pangyayari habang ginagawa ito. Ayon sa kwento, habang ginagawa ang tulay, nagkaroon ng mga problema sa konstruksyon. Bumabagsak daw ang mga parte ng tulay at tila hindi matibay ang pundasyon nito. Napilitang humingi ng tulong ang mga namamahala ng proyekto mula sa mga albularyo at spiritual healers. Sinabi ng isang healer na para tumibay ang tulay, kailangan daw isama sa sementong ginagamit ang dugong mula sa mga inosenteng bata. Ang mga kwento ng mga lokal tungkol sa mga batang nawawala noong panahon ng konstruksyon ay nagsimulang kumalat. Ayon sa mga alamat, ang mga batang ito ay dinadala raw sa tulay at dito ay ginagamit para palakasin ang istruktura. Bagamat walang ebidensya na magpapatunay sa mga kwentong ito, ang takot at kababalaghan ay naging bahagi na ng buhay ng mga tao sa paligid ng San Juanico Bridge. Isa sa mga paboritong gawin ng mga turista ay ang pagdaan sa tulay sa gabi. Mapayapa at maganda ang tanawin. Ang mga ilaw nito ay pinapakita ang anyo nito sa madilim na kalangitan. Ngunit ayon sa ilang kwento, may mga pagkakataon na nakakarinig daw ang mga dumadaan ng mga kakaibang tunog, mga iyak ng bata na tila nagmumula sa ilalim ng tulay. Sinasabi rin ng ilang mga lokal na nakatira malapit sa tulay na sa tuwing bumabagyo o may malakas na ulan, tila may presensyang dumadalaw. Parang pinapaalalahanan ang mga tao na ang tulay na ito ay may madilim na kasaysayan at may mga kaluluwang hindi matahimik. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pang nakakakilabot na kwento.